Pwede bang madisbar ang isang abogado dahil sa isang viral video? Paano kung sinabi niyang private video lang iyon? Paano kung galit lang daw siya? Paano kung hindi naman daw siya ang nag-upload? May legal consequence pa rin ba ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Supreme Court case na In Re Attorney Lorenzo Gadon's viral video against Raisa Robles. AC number 13521 decided on June 27, 2023. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Paalala po na hindi natin uulitin sa video na ito ang offensive words na ginamit sa viral video. Hindi kailangang ulitin ang masasakit, malaswa o degrading na salita para maintindihan ang legal lesson. Ang pag-uusapan natin ay ang batas, legal ethics, social media responsibility at kung bakit naging seryoso ang consequence sa kasong ito. This video is for legal education only. It does not encourage harassment, insults, bullying, threats, online abuse, or attacks against any person. Sa kasong ito, may video clip ng isang abogado na kumalat online. Sa video, nagsalita siya laban sa isang journalist gamit ang mga salitang inilarawan ng Supreme Court bilang profane, scandalous, offensive, misogynistic, sexist, and improper. Ayon sa abogado, nagalit siya dahil sa mga pahayag ng journalist tungkol sa isang public issue. Sinabi rin niya na hindi raw niya ini-upload ang video sa social media. Ang paliwanag niya, private video lamang daw iyon at intended lang para sa taong pinatutungkulan niya. Pero hindi tinanggap ng Supreme Court ang paliwanag na iyon bilang excuse. Dahil sa disciplinary case against a lawyer, ang tanong ay hindi lang sino ang nag-upload. Ang mas mahalagang tanong ay, ang conduct ba ng abogado ay nagpapakita na siya ay fit pa rin to remain a member of the legal profession? Ang main issue, dapat bang madisbar ang isang abogado dahil sa conduct shown in a viral video? Sa kasong ito, ang sagot ng Supreme Court, oo. Ipinataw ng court ang ultimate penalty of disbarment. Pero bakit umabot sa disbarment? Dahil para sa Supreme Court, ang practice of law ay hindi ordinaryong trabaho lamang. It is a privilege. Ang abogado ay officer of the court. At ang pagiging abogado ay may kasamang duty to maintain dignity, restraint, respect, and moral fitness. Hindi lang sa courtroom, kundi pati sa public and private life. Una, ang abogado ay hindi lang abogado kapag nasa korte. May isang maling paniniwala na kapag wala sa court hearing ang abogado, wala na siyang ethical duty. Pero hindi iyon ang batas. Hindi pwedeng sabihin ng lawyer, abogado lang ako kapag nasa korte. Ordinaryong tao lang ako kapag nasa social media. Private life ko ito, walang pakialamang profession. Sa mga disciplinary cases, matagal nang sinasabi ng Supreme Court na lawyers may be disciplined even for conduct outside the actual practice of law. Kung ang conduct ay nagpapakita na hindi siya karapat-dapat manatili sa legal profession. Kaya kahit nasa Facebook, YouTube, TikTok, X, private message, group chat, or recorded video, may ethical responsibility pa rin ang abogado. Hindi ibig sabihin na bawal magpahayag ng opinyon. Hindi ibig sabihin na bawal magalit. Hindi ibig sabihin na bawal mag-correct ng maling impormasyon. Pero ang abogado ay expected na gumamit ng language na firm but respectful, strong but dignified, critical but not abusive. Pangalawa, free speech is not a license to abuse. May freedom of expression. Pero sa legal profession, ang freedom of expression ay may kasamang responsibility. Pwede kang magsalita, pwede kang magpahayag ng disagreement, pwede kang maglabas ng legal opinion. Pero hindi ibig sabihin ito na pwede kang gumamit ng obscene, degrading, gendered, or abusive language. Sa kasong ito, sinabi ng Supreme Court na kahit sabihin pang galit ang abogado, hindi yon justification para gumamit ng language na unbecoming of a lawyer. Ang punto ng court, kung may dokumento, ebidensya o legal argument ka, gamitin mo iyon. Makipagdiskurso ka.
magpaliwanag, mag-counter-argument ka, pero hindi kailangang gumamit ng degrading insults. Dahil kapag abogado ang nagsasalita, dala niya ang pangalan ng profession. Pangatlo, dignified and gender-fair language is required. Under the Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA, lawyers must use dignified, gender-fair, child-sensitive, and culturally sensitive language. Hindi ito limited sa pleadings, hindi ito limited sa court hearings, hindi ito limited sa legal documents. Kasama dito ang traditional media, electronic communication, and social media. Meaning kung ang lawyer ay nagpo-post, nagko-comment, nagla-live, nagre-record, or nagpapadala ng video, kailangan pa rin niyang isipin, dignified ba ito? Gender fair ba? Respectful? Hindi ba ito abusive? Hindi ba ito harassment? Hindi ba ito magpo-promote ng unsafe or hostile environment? Sa kasong ito, binigyang diin ng Supreme Court na ang language directed against the journalist was not merely offensive, it was also gender inappropriate. Kaya mahalaga ang reminder na hindi porket common expression ng isang salita, ligtas na ito sa legal ethics. Hindi porket ginagamit ng iba, pwede na rin sa abogado. Mas mataas ang standard sa lawyers. Pang-apat, private video lang is not always a defense. Isa sa mga naging depensa sa kaso, hindi raw siya ang nag-upload. Private video lang daw iyon. Intended lang daw sa isang tao. Pero sinabi ng Supreme Court na lawyers are expected to understand the risks and ethical implications of social media and digital communication. Sa panahon ngayon ng isang video, screenshot, voice message, or private chat ay madaling kumalat. Pwede itong ma-forward. Pwede itong ma-record, pwede itong ma-upload, at pwede itong maging viral. Kaya kung ikaw ang gumawa ng content, ikaw ang nagsalita, ikaw ang nag-record, at ang content ay abusive or scandalous, hindi sapat ang defense na hindi ko naman ito pinost publicly. Ang tanong pa rin, ang conduct ba ay consistent with the dignity of the legal profession? Panglima, the responsible use of social media. Under the CPRA, lawyers have the duty to understand the benefits, risk, and ethical implications of social media. Ang social media ay powerful. Pwede itong gamitin for legal education. Pwede itong gamitin para magbigay ng public service. Pwede itong gamitin para magpaliwanag ng batas sa ordinaryong tao. Pero pwede rin itong makasira sa tao, sa reputation, sa institution, at sa profession. Kaya bago mag-post or mag-send, lawyers should ask themselves, kung makikita ito ng public, okay lang ba? Kung makita ito ng client, okay lang ba? Kung makita ito ng court, kaya ko bang ipaliwanag? Kung maging viral ito, kaya ko bang panindigan? Kung ang sagot ay hindi, better not to post. Pang-anim, disbarment cases are different. Ang disciplinary case against a lawyer ay tinatawag na sui generis. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong civil case. Hindi rin ito ordinaryong criminal case. Ang purpose nito ay alamin kung ang lawyer ay fit pa ba na manatili as officer of the court. Kaya kahit may separate criminal complaint, hindi ibig sabihin na kailangang hintayin muna ang criminal case bago umusad ang disciplinary case. Ang focus ng disbarment proceeding ay public interest. Pinoprotektahan nito ang public, ang courts at ang integrity ng legal profession. Pangpito, baseless accusations against court officers can also have consequences. Sa kanyang filings, nagbigay ang abogado ng insinuations of improper motive laban sa ilang justices. Pero sinabi ng Supreme Court kung may allegation of bias, kailangang ito ay supported by clear and convincing evidence. Hindi sapat ang suspicion, speculation, hindi sapat ang baka. Lawyers may criticize courts and public officials, but they must do so through proper legal remedies, proper forum, and with factual basis. Kapag ang statements ay baseless and tend to undermine confidence in the judiciary, maaari itong magresulta sa contempt or disciplinary action. Sa kasong ito, the court also found him guilty of direct contempt and imposed a fine. Ika-8, why was the penalty disbarment?
Hindi lahat ng offensive words online ay automatic disbarment. Hindi lahat ng social media mistake ay agad-agad disbarment. Pero sa kasong ito, tiningnan ng Supreme Court ang kabuuang circumstances, ang nature ng video, ang language used, ang effect on the legal profession. Tiningnan ang previous administrative liability. Tiningnan din ang broader question of fitness to remain a member of the bar. At sa huli sinabi ng court na the conduct showed unfitness to continue in the legal profession. Kaya ang penalty, disbarment. This case does not mean lawyers cannot criticize. Lawyers can criticize. Lawyers can disagree. Lawyers can defend clients, causes, and public positions. But the criticism must remain within the bounds of dignity and propriety. Strong language is allowed. Abusive language is not. Firm advocacy is allowed. Harassment is not. Legal criticism is allowed. Gender-based degradation is not. Ang bottom line sa kasong ito, ang pagiging abogado ay privilege. At ang privilege na iyon ay may kasamang responsibility. Hindi sapat na marunong ka sa batas. Dapat marunong ka rin gumamit ng salita na may dignidad. Hindi sapat na may opinion ka. Dapat marunong kang magpahayag ng hindi nang aabuso. Hindi sapat na sabihin mong private video ito. Dapat naiintindihan mo ang risk ng social media. Kaya bago mag-post, bago mag-record, bago mag-send, mag-isip muna. Dahil sa panahon ngayon, ang isang video ay maaaring maging viral. Kung gusto niyo ng malinaw, maingat at practical na paliwanag ng batas, follow and subscribe for more legal education videos. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.